So congratulations for a job well done. Likewise, VACC. I am almost certain that when VACC increased, nandito yung VACC, no? Sino ba nandito? Nandyan si Mr. Evangelista, si Atty. Topacio. Because of the reward offer of 1 million, palagay ko, bumilis din ang pag-aresto kay Ronnie Dayan. Kanya maraming salamat VACC, Mr. Evangelista, Atty. Topacio, for helping Congress close the loop, so to speak, in this legislative inquiry. Of course, siyempre gusto ko rin pasalamatan ang Integrated Bar of the Philippines for always being there in times of need. Alam niyo po, hindi po sila, palagay ko, hindi po natulog itong mga ito just to finish the affidavit that was executed by Ronnie Dayan. Alam niyo naman po, noong isang araw lang nahuli, pinagpahinga, binigyan po ng medical attention at kahapon lang po talaga sila nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng pag-uusap, and because of that, in less than 24 hours, we now have an affidavit that will be later read to us by witness Ronnie Dayan. So maraming salamat po sa inyo. But for the members and for all those who are present in today's inquiry and those who are watching us, listening to us, for today, since we only have one witness to cover to explain his defiance of the coercive powers of this institution and to probably tie loose ends and or provide some missing links, konting-konti na lang po ito. I sincerely hope that we could dispense with our task with dispatch, hindi po tulad nung inaabot tayo ng 14 na oras. Sana po ay ngayon matapos kaagad natin, so we can give Ronnie Dayan the freedom that he has regained or he will regain after complying with his obligation to this institution by reason of the arrest warrant that was issued. So sana po nakikiusap po ako sa inyo na yung ating pong trabaho bilang congressman, tapos na po tayo. Ang benepisyo po na makukuha po ng hearing na ito ay hindi po para sa Kongreso. Bagkus, palagay ko po, ang benepisyo po nito ay para po sa prosecution, sa executive, sa Department of Justice, or even Ombudsman for that matter, which institutions ay binigyan po natin ng committee report number 14 to guide them in their next steps. Dahil kami po dito sa Kongreso, ang trabaho po namin ay gumawa po ng batas at ang mag-imbestiga po ay trabaho po ng Ehekutibo, Department of Justice, NBI, PNP. Kanya po, yun po ang gusto naming ipaliwanag. At kami po ay nagtatrabaho na, ginagawa na po namin, nagko-conduct na po kami ng mga hearings para po yung criminal justice system po natin ay maisaayos natin para manumbalik po ang tiwala at kumpiyansa ng taong bayan sa ating kapulisan, sa NBI, sa ating mga piskal, sa ating mga huwes, maging sa National Bilibid Prison at Bureau of Corrections. Lahat po yan ay tututukan natin at hinihingi po namin ang tulong ng bawat isa para maisaayos po natin ang ating hustisya, ang pamamaraan natin para maggawad ng hustisya. Nang sa gayon, yung mga tao ay pwede nang matulog ng mahimbing kapag ang kanilang, ang kriminal na gumawa sa kanila ng krimen
ay nasa piitan na po. So sa inyo pong lahat ay magandang umaga po sa inyo. And on that note, we will now give our time to Ronnie Dayan. But before that, siyempre yung the usual processes. Kanina nasabi mo, for the benefit of everyone, gusto mo bang humingi ng proteksyon at seguridad sa iyong mga sasabihin dito sa komite? Opo, Your Honor. Yeah. So, bago tayo magpatuloy, may I request the COMSEC to please administer the oath to witness. But may sasabihin ka, no? So, COMSEC? Yes, sir. Tayo ka, Mr. Dayan. Pakitaas ng kamay, Mr. Dayan, at sumunod ka sa sasabihin ko. Ako, anong pangalan mo pa? Si Ronnie Palisok Dayan, Ay taus-pusong nanunumpa na magsasabi ng katotohanan, buong katotohanan, at pawang katotohanan lamang. Tulungan nawa ako ng Panginoong Diyos. You may now take your seat. So, yung bagay po yan, yung sinabi po niya na gusto niya ng immunity ay pagbobotohan po natin dito sa komite. Kanya, the floor is now open for any motion to recommend to the Speaker the grant of immunity for the testimony he will give to this committee for Mr. Ronnie Dayan. Mr. Chairman, I move that we give immunity to Mr. Ronnie Dayan in testifying to recommend to the Speaker to grant him immunity in connection with this testimony in this legislative inquiry. Before that, may I know from the COMSEC if the affidavit has been distributed to the members of this committee? Meron na bang kopya? So meron na po kayong kopya. Do you confirm that? So anyway, nabasa niyo po yung kanilang yung affidavit ni Mr. Dayan. Makikita niyo naman siguro kung ano yung sinabi niya at materiality po nito. So any second to the motion? I second the motion, Mr. Chair. Second. It has been moved and seconded. So the motion is hereby approved na the committee now recommends to the Speaker the grant of immunity to Mr. Ronnie Dayan. Salamat po. Paki-explain mo sa kanya yung implication nun. Mr. Chairman, considering that this is a qualified vote, we better establish the number of votes because later on it might be questioned. It needs 2/3 vote. So may we find out from the COMSEC what is our quorum now and what is 2/3? So that proper yung ating recommendation for immunity. Ilan ba tayo? Ilan anong quorum natin? How many are in attendance? Yung quorum, ilan? So yung quorum natin is 9 members. How many are present today? That's 27. 27 members are present. There being no objection. So we have surpassed that 2/3 vote. There being 27 members, no one of whom objected to this motion. So, haba pong pinoprocess natin, I see your Vice Chair Liachon raising his hand. It's already okay, Mr. Chair. Well, pending the approval of the good speaker as regards the immunity being sought,
Do we have any other concerns prior to the Ah, testimony of tatanungin ko si Ronnie Dayan, gusto mo bang magsimula na at basahin yung iyong affidavit even if we have not gotten that confirmation from the speaker, the approval from the speaker? Tagalogin mo, Chairman. Mr. Chair, may we request that the language that will be used in eliciting questions to him be in Tagalog, Mr. Chair, para maintindihan niya. Okay, the committee takes note of that. I-announce ko lang yung reward in your office na. Okay ba? Pwede? Are you willing to now read your affidavit? Okay. So we now give Yes, Your Honor, subject to the grant of the immunity, of course. Okay. So we now recognize Mr. Ronnie Dayan. Please read into the records the contents of your affidavit. Mr. Dayan, you are now recognized. May we be allowed to authenticate for him to affirm his affidavit first? Okay. Please do the necessary procedures for. But anyway, hindi na siguro kailangan kasi sinumpaan at susumpaan naman niya. Yes, Your Honor. Hindi na siguro kailangan yon. You can now proceed, Mr. Dayan. Yung identification. Ako po si Ronnie Palisok Dayan, Pilipino, 44 taon gulang, may asawa, naninirahan sa Barangay Galarin, Orbistondo, Pangasinan. Matapos na makapanumpa ng maaayon sa ligang batas ng Pilipinas ay nagsasaad ng mga sumusunod. Diretso na ito, pati ito. Na pinanunumpaan kong totoo ang mga sinabi ko noong press briefing sa Camp Crame at sa House of Representatives sa Batasang Pambansa noong ika-22 ng Nobyembre. Meron po kaming relasyon ni dating Secretary Laila de Lima na tumagal ng 7 taon. Nagsimula po ito noong ako ay nagtatrabaho sa kanya bilang driver bodyguard sa kanyang law firm noong 2007. Nahumingi ako at ang pamilya ko ng tulong kay Senator De Lima, ngunit hindi niya sinagot ang aming mga text sa kanya. Natumanggap po ako ng pera noong 2014 mula kay Kerwin Espinosa para kay Senador De Lima. Wala pong nagbibigay ng proteksyon sa akin, wala din pong nagtago sa akin at wala rin pong nagkup-kup sa akin. Basta yung lupa na pinagtayuan ng bahay kubo ko doon ay pag-aari ng tiyuhin ng asawa ng pamangkin ko. Ang naging habulan po namin ng mga pulis ay umabot na ng higit kumulang 15 kilometro. Umabot po ako hanggang bukid kung saan namagana po ang aking mga paa dahil sa arthritis at napaupo na lang po ako. Nagpahuli na talaga ako. Una ko pong nakilala si Attorney Laila de Lima noong nag-apply ako bilang driver security ni ma'am sa law firm, sa law office nila sa Panay Avenue, Quezon City noong taong 2007. Totoo pong nagkaroon kami ng relasyon ni ma'am at nagsimula po ito noong 2007. Mga 2 to 3 months po pa lang ako sa law firm niya. Alam po ng pangalawang anak ni ma'am ang aming relasyon.
Alam din po ni ma'am na may asawa po ako ng mga panahong iyon. Kasal na po ako since 1991. Noon ako ay nag-apply bilang driver security ni ma'am sa kanya ng pangalan. Sa pangalawang bisis namin na pagkikita. Kasi parang nagdududa siya kung yung perang binibigay sa akin, kung nakakarating ba kay ma'am. Una siyang nagtanong, anong pangalan mo, sir? Ako yung si Ronnie Palisok Dayan. Sabi ko, ikaw, sir. Ako si Kerwin. Kasi ilang beses nang nag-meet na tayo, hindi pa tayo nagkakakilala. Sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, siya ang unang nag-open na magkakilalanan kaming dalawa. Noong Secretary of Justice si ma'am, may mga ilang pagkakataon po akong kasamang bumibisita sa National Bilibid Prison. Pag pumupunta kami noong unang beses, pangalawang beses, at pangatlong beses, sumasama ako sa loob. Noong mga ilang beses na, bihira na akong sumama sa loob. Ako na lang ang naiiwan sa sasakyan. Ang mga sumasama na sa kanya noon ay yung ibang close-in security niya na sina Junel Sanchez, Jobert Ernie, at yung kung tawagin namin ay Badong. Puro mga sundalo yun, 3 na yan. Mga presidential security guard sila. Bigay ng Malacanang, yung mga security ni ma'am, marami sila. Pero yung close-in, 4 lang kami. Pag day off, palitan yung isa. Palitan lang. Unang sinabihan ko po, noong sinabihan po ako ng kapatid ko, na mayroon siyang natanggap na supwena mula sa Kongreso, nag-text po ako sa anak ko. I-text mo nga si Madam, Titalay kasi ang tawag nila sa kanya. Ako ang tawag, ang pagkakasabi ko sa kanila, Madam. I-text mo si Madam, kunin mo yung iyong opinion niya. Kasi dumating na yung supwena na pirmahan ng auntie mo, tita. Sabihin mo, aatin ako. Sabi ko sa anak ko, i-text mo iyan kasi tuwing nagtitext ako, hindi na siya nagre-reply kasi kaya itong mga anak ko ang pina-text ko. Ang reply niya sa anak ko, huwag siyang paatin, huwag siyang umatin diyan. Pagkakaguluhan lang siya diyan. Sabi niyang ganon. Pagtatawanan lang kaming dalawa. Magiging kahiya-hiya kami diyan na dalawa. Gustong gusto kong atinan yung hearing pero ang sabi ni ma'am sa text niya sa akin, anak, na si Hanami Dayan, pakisabi sa kanya magtago lang muna siya. Kagagawan yan nila Speaker Alvarez at dikta ni Digong. Pagpipistahan lang siya at kaming dalawa kapag mag-appear siya sa hearing. Ang text po niya ay galing sa number na 0917-842-2759 noong October 1, 2016 bandang alas 6:14 p.m. Yung anak ko po ang nakakatix ni ma'am. Nung pangalawa po, pinatix ko, pinatawagan ko, hindi na siya nagre-reply, nag-decide na ako na magtago na kasi hindi na siya nakukontak.
Hindi na rin niya nare-replyan ang aking mga anak. Nakilala ko po si Director Ragos noon siya ay nasa NBI pa. Ako po ang ginawa niyan tulay para tulungan siya ilapit kay ma'am para sa promotion niya. Pero yung pong salaysay ni Sir Ragos na sinasabi niya ako daw ang tumatanggap ng 3 million, 5 million, 1.6 million na pera ay hindi po totoo. Hindi po ako tumanggap kay Sir Ragos ng ganoong halaga. Kung nagkakabigayan man sila, 2 beses, sa unang beses nakita kong nag-abot siya kay ma'am ng envelope. Hindi ko rin po alam kung pera ang laman nun. Tapos sa pangalawang bigay niya kay ma'am, isang plastic bag excuse me, na may lamang parang kahon ng sapatos, pero hindi ko alam kung ano ang laman nun kasi parang style sapatos. Style sapatos din ang laman kasi basta nakita ko lang na inabot ni Ragos kay Secretary de Lima nung time na yan. Wala din akong na-receive na anumang kulay na bag galing kay Ragos. Ang nakita ko, nagbigay siya ng envelope kay ma'am. Hindi ko alam kung anong laman nun. Tuwing December, o kung may kainan doon sa bahay ni na ma'am, ang gumagastos niyan ay si Mr. Ragos. May tinatawag si ma'am kasi na panata tuwing December na magbibigay ng mga canned goods, mga bigas, sabon at mga groceries sa Bicol. Bago pumasok yung 2015, nagkakalabuan na kami ni ma'am. Kesyo hindi na daw kami masaya sa pagsasama namin. Lagi kasing bangayan at laging nag-aaway kami. Kaya nung nabalitaan ko na yung isang hagad niya na ang pangalan ay Warren Cristobal, ang bagong boyfriend niya, parang nasampal ko siya ng bahagya kasi si ma'am. Sabi ko, ubusin mo yata kaming mga security mo. Kaya simula noong January, bihira na akong pumasok sa DOJ, bihira na akong sumama sa kanya. At nag-stay ako sa Pangasinan, tapos nag-text siya, pumunta ka sa Maynila, may pipirmahan ka. Kasi hindi ka pumapang Starex sa kanya, isang engineer daw. Sabi ko sa kanya, bago na naman yung sasakyan ninyo. Ito na lang, last na ito, no? Bago na naman yung sasakyan ninyo, mama. Ang sagot niya, oo, bigay ng supporters ko. Tapos may bago siyang Fortuner na puti. Nung tinanong ko, sabi niya, ay, bigay ni engineer yan. Kusa at malaya ko pong ginawa ang salaysay na ito. Wala pong pumilit sa akin o nanakot. Nalagdaan ang salaysay na ito. So, tapos na. Maraming salamat. Merong pirma dito sa for purposes of identification. Merong pirma sa taas ng pakalang Ronnie Palisok Dayan. Ito ba yung pirma mo? Opo, Your Honor. Meron ding, ito'y pinirmahan mo rin sa harap nila Norly M. Dayan, asawa. Kaninong pirma ito? Sa asawa ko po, Your Honor. Paano mo alam na pirma niya yan? Nandun po ako kanina nung pumirma sila. Meron ding pirma sa
taas ng pangalang Hannah May M. Dayan, anak mo ito. Opo, Your Honor. At may pirma dito, kanya ba ito? Sa kanya rin po yan, Your Honor. Bakit mo alam? Nandun din po ako, nakaharap. So ito'y sinumpaan at pinatotohanan mo kay Attorney Chaucer A. Victoria. So for purposes of identification, let this sinumpang salaysay consisting of 4 pages be marked as our Exhibit EE for this inquiry. The second page, EE-1, the third page, EE-2, fourth page, EE-3, the signatures appearing on page 1 be encircled and marked as EE-1-A. The signatures appearing on page 2 be encircled and marked as EE-2-1-A. The corrections appearing on page 2 on paragraph 12, 1, 2, third line, fourth and fifth, 6 lines thereof, and the corrections indicated therein be encircled and marked as EE- be marked accordingly. The signatures appearing on page 3 be marked accordingly. And the signature of Ronnie Palisok Dayan and Norly M. Dayan and Hannah M. Dayan, including Attorney Chaucer A. Victoria, be encircled and marked as exhibit, be marked accordingly. So binayaran ka ba? O may natanggap ka bang pabuya? Dahil sa arthritis at napaupo na lang po ako, nagpahuli na talaga ako. Una ko pong nakilala si Attorney Laila de Lima noong nag-apply ako bilang driver security ni ma'am sa law firm, sa law office nila sa Panay Avenue, Quezon City noong taong 2007. Totoo pong nagkaroon kami ng relasyon ni ma'am at nagsimula po ito noong 2007. Mga 2 to 3 months po pa lang ako sa law firm niya. Alam po ng pangalawang anak ni ma'am ang aming relasyon. Alam din po ni ma'am na may asawa po ako ng mga panahong iyon. Kasal na po ako since 1991. Noon ako ay nag-apply bilang driver security ni ma'am sa kanya ng pangalan. Sa pangalawang bisis namin na pagkikita. Kasi parang nagdududa siya kung yung perang binibigay sa akin, kung nakakarating ba kay ma'am. Una siyang nagtanong, anong pangalan mo, sir? Ako yung si Ronnie Palisok Dayan. Sabi ko, ikaw sir, ako si Kerwin. Kasi ilang beses nang nag-meet na tayo, hindi pa tayo nagkakakilala. Sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, siya ang unang nag-open na magkakilalanan kaming dalawa. Noong Secretary of Justice si ma'am, may mga ilang pagkakataon po akong kasamang bumibisita sa National Bilibid Prison. Pag pumupunta kami noong unang beses, pangalawang beses, at pangatlong beses, sumasama ako sa loob
noong mga ilang beses na bihira na akong sumama sa loob. Ako na lang ang naiiwan sa sasakyan. Ang mga sumasama na sa kanya noon ay yung ibang close-in security niya na sina Junel Sanchez, Jobert Ernie, at yung kung tawagin namin ay Badong. Puro mga sundalo yun, 3 na yan. Mga presidential security guard sila. Bigay ng Malacanang, yung mga security ni ma'am, marami sila. Pero yung close-in, 4 lang kami. Pag day off, palitan yung isa. Palitan lang. Unang sinabihan ko po, noong sinabihan po ako ng kapatid ko na mayroon siyang natanggap na supwena mula sa Kongreso, nag-text po ako sa anak ko. I-text mo nga si Madam Titalay kasi ang tawag nila sa kanya. Ako ang tawag, ang pagkakasabi ko sa kanila, Madam. I-text mo si Madam, kunin mo yung iyong opinion niya kasi dumating na yung supwena na pirmahan ng auntie mo, tita. Sabihin mo, aatin ako. Sabi ko sa anak ko, i-text mo iyan kasi tuwing nagtitext ako, hindi na siya nagre-reply kasi kaya itong mga anak ko ang pina-text ko. Ang reply niya sa anak ko, huwag siyang paatin, huwag siyang umatin diyan. Pagkakaguluhan lang siya diyan. Sabi niyang ganon. Pagtatawanan lang kaming dalawa. Magiging kahiya-hiya kami diyan na dalawa. Gustong-gusto kong atinan yung hearing pero ang sabi ni ma'am sa text niya sa akin, anak, na si Hana Midayan, pakisabi sa kanya magtago lang muna siya. Kagagawan yan nila Speaker Alvarez at dikta ni Digong. Pagpipistahan lang siya at kaming dalawa kapag mag-appear siya sa hearing. Ang text po niya ay galing sa number na 0917-842-2759 noong October 1, 2016 bandang alas 6:14 p.m. Yung anak ko po ang nakakatix ni ma'am. Nung pangalawa po, pinatix ko, pinatawagan ko, hindi na siya nagre-reply, nag-decide na ako na magtago na kasi hindi na siya nakukontak. Hindi na rin niya nare-replyan ang aking mga anak. Nakilala ko po si Director Ragos noon siya ay nasa NBI pa. Ako po ang ginawa niyan tulay para tulungan siya ilapit kay ma'am para sa promotion niya. Pero yung pong salaysay ni Sir Ragos na sinasabi niya ako daw ang tumatanggap ng 3 million, 5 million, 1.6 million na pera ay hindi po totoo. Hindi po ako tumanggap kay Sir Ragos ng ganoong halaga. Kung nagkakabigayan man sila, 2 beses, sa unang beses nakita kong nag-abot siya kay ma'am ng envelope. Hindi ko rin po alam kung pera ang laman nun. Tapos sa pangalawang bigay niya kay ma'am, isang plastic bag excuse me, na may lamang parang kahon ng sapatos, pero hindi ko alam kung ano ang laman nun kasi parang style sapatos.
style sapatos din ang laman kasi basta nakita ko lang na inabot ni Ragos kay Secretary de Lima nung time na yan. Wala din akong na-receive na anumang kulay na bag galing kay Ragos. Ang nakita ko, nagbigay siya ng envelope kay ma'am. Hindi ko alam kung anong laman nun. Tuwing December, o kung may kainan doon sa bahay ni na ma'am, ang gumagastos niyan ay si Mr. Ragos. May tinatawag si ma'am kasi na panata tuwing December na magbibigay ng mga canned goods, mga bigas, sabon at mga groceries sa Bicol. Bago pumasok yung 2015, nagkakalabuan na kami ni ma'am. Kisyo hindi na daw kami masaya sa pagsasama namin. Lagi kasing bangayan at laging nag-aaway kami. Kaya nung nabalitaan ko na yung isang hagad niya na ang pangalan ay Warren Cristobal, ang bagong boyfriend niya, parang nasampal ko siya ng bahagya kasi ma'am. Sabi ko, ubusin mo yata kaming mga security mo. Kaya simula noong January, bihira na akong pumasok sa DOJ, bihira na akong sumama sa kanya. At nag-stay ako sa Pangasinan, tapos nag-text siya, pumunta ka sa Maynila, may pipirmahan ka. Kasi hindi ka pumapang Starex sa kanya, isang engineer daw. Sabi ko sa kanya, bago na naman yung sasakyan ninyo. So congratulations for a job well done. Likewise, VACC. I am almost certain that when VACC increased, nandito yung VACC, no? Sino ba nandito? Nandyan si Mr. Evangelista, si Atty. Topacio. Because of the reward offer of 1 million, palagay ko, bumilis din ang pag-aresto kay Ronnie Dayan. Kanya maraming salamat VACC, Mr. Evangelista, Atty. Topacio, for helping Congress close the loop, so to speak, in this legislative inquiry. Of course, siyempre gusto ko rin pasalamatan ang Integrated Bar of the Philippines for always being there in times of need. Alam niyo po, hindi po sila, palagay ko, hindi po natulog itong mga ito just to finish the affidavit that was executed by Ronnie Dayan. Alam niyo naman po, nung isang araw lang nahuli, pinagpahinga, binigyan po ng medical attention at kahapon lang po talaga sila nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng pag-uusap, and because of that, in less than 24 hours, we now have an affidavit that will be later read to us by witness Ronnie Dayan. So maraming salamat po sa inyo. But for the members and for all those who are present in today's inquiry, and those who are watching us, listening to us, for today, since we only have one witness to cover to explain his defiance of the coercive powers of this institution and to probably tie loose ends and or provide some missing links, konting-konti na lang po ito, I sincerely hope that we could dispense with our task with dispatch. Hindi po tulad nung inaabot tayo ng 14 na oras. Sana po ay ngayon matapos kaagad natin. So we can give Ronnie Dayan the freedom that he has regained or he will regain after complying
with his obligation to this institution by reason of the arrest warrant that was issued. So, sana po nakikiusap po ako sa inyo na yung ating pong trabaho bilang congressman, tapos na po tayo. Ang benepisyo po na makukuha po ng hearing na ito ay hindi po para sa Kongreso. Bagkus, palagay ko po, ang benepisyo po nito ay para po sa prosecution sa executive, sa Department of Justice, or even Ombudsman for that matter, which institutions ay binigyan po natin ng Committee Report number 14 to guide them in their next steps. Dahil kami po dito sa Kongreso, ang trabaho po namin ay gumawa po ng batas at ang mag-imbestiga po ay trabaho po ng Ehekutibo, Department of Justice, NBI, PNP. Kanya po, yun po ang gusto naming ipaliwanag. At kami po ay nagtatrabaho na, ginagawa na po namin, nagko-conduct na po kami ng mga hearings para po yung criminal justice system po natin ay maisaayos natin para manumbalik po ang tiwala at kumpiyansa ng taong bayan sa ating kapulisan, sa NBI, sa ating mga piskal, sa ating mga huwes, maging sa National Bilibid Prison at Bureau of Corrections. Lahat po yan ay tututukan natin at hinihingi po namin ang tulong ng bawat isa para maisaayos po. There being 27 members, no one of whom objected to this motion. So, haba pong pinoprocess natin, I see your Vice Chair Liachon raising his hand. It's already okay, Mr. Chair. Well, pending the approval of the good speaker as regards the immunity being sought, do we have any other concerns prior to the testimony of tatanungin ko si Ronnie Dayan, gusto mo bang magsimula na at basahin yung iyong affidavit, even if we have not gotten that confirmation from the speaker, the approval from the speaker? Tagalogin mo, Chairman. Mr. Chair, may we request that the language that will be used in eliciting questions to him be in Tagalog, Mr. Chair, para maintindihan niya. Okay, the committee takes note of that. Yung i-announce ko lang yung reward in your office na. Huwag dito. Okay ba? Pwede? Are you willing to now read your affidavit? Okay. So we now give... Yes, Your Honor, subject to the grant of the immunity, of course. So we now recognize Mr. Ronnie Dayan. Please read into the records the contents of your affidavit. Mr. Dayan, you are now recognized. May we be allowed to authenticate for him to affirm his affidavit first? Okay. Please do the necessary procedures for. But anyway, hindi na siguro kailangan kasi sinumpaan at susumpaan naman niya. Yes, Your Honor. Hindi na siguro kailangan yon. You can now proceed, Mr. Dayan. Yung identification. Ako po si Ronnie Palisok Dayan, Pilipino, 44 taon gulang, may asawa, naninirahan sa Barangay Galarin, Orbistondo, Pangasinan. Matapos na makapanumpa ng maaayon sa ligang batas ng Pilipinas ay nagsasaad ng mga sumusunod. Diretso na ito. Pati ito.
na pinanunumpaan kong totoo ang mga sinabi ko noong press briefing sa Camp Crame at sa House of Representatives sa Batasang Pambansa noong ika-22 ng Nobyembre. Meron po kaming relasyon ni dating Secretary Laila de Lima na tumagal ng 7 taon. Nagsimula po ito noong ako ay nagtatrabaho sa kanya bilang driver bodyguard sa kanyang law firm noong 2007. Nahumingi ako at ang pamilya ko ng tulong kay Senator de Lima, ngunit hindi niya sinagot ang aming mga text sa kanya. Natumanggap po ako ng pera noong 2014 mula kay Kerwin Espinosa para kay Senador de Lima. Wala pong nagbibigay ng proteksyon sa akin, wala din pong nagtago sa akin at wala rin pong nagkup-kup sa akin. Basta yung lupa na pinagtayuan ng bahay kubo ko doon ay pag-aari ng tiyuhin ng asawa ng pamangkin ko. Ang naging habulan po namin ng mga pulis ay umabot na ng higit kumulang 15 kilometro. Umabot po ako hanggang bukid kung saan namagana po ang aking mga paa. Natin ang ating hustisya, ang pamamaraan natin para maggawad ng hustisya, nang sa gayon yung mga tao ay pwede nang matulog ng mahimbing kapag ang kanilang ang kriminal na gumawa sa kanila ng krimen ay nasa piitan na po. So sa inyo pong lahat ay magandang umaga po sa inyo. And on that note, we will now give our time to Ronnie Dayan. But before that, siyempre yung the usual processes. Kanina nasabi mo, for the benefit of everyone, gusto mo bang humingi ng proteksyon at seguridad sa iyong mga sasabihin dito sa komite? Opo, Your Honor. Yeah. So, bago tayo magpatuloy, may I request the COMSEC to please administer the oath to witness. But may sasabihin ka, no? So, COMSEC? Yes, sir. Tayo ka, Mr. Dayan. Pakitaas ng kamay, Mr. Dayan, at sumunod ka sa sasabihin ko. Ako, anong pangalan mo pa? Si Ronnie Palisok Dayan, ay taus-pusong nanunumpa, na magsasabi, ng katotohanan, buong katotohanan, at pawang katotohanan, lamang, tulungan nawa ako, ng Panginoong Diyos. You may now take your seat. So, yung bagay po yan, yung sinabi po niya na gusto niya ng immunity ay pagbobotohan po natin dito sa komite. Kanya, the floor is now open for any motion to recommend to the Speaker the grant of immunity for the testimony he will give to this committee for Mr. Ronnie Dayan. Mr. Chairman, I move that we give immunity to Mr. Ronnie Dayan in testifying to recommend to the Speaker to grant him immunity in connection with this testimony in this legislative inquiry. Before that, may I know from the COMSEC if the affidavit has been distributed to the members of this committee? Meron na bang kopya? So meron na po kayong kopya. Do you confirm that? So anyway, nabasa nyo po yung kanilang yung affidavit ni Mr. Dayan. Makikita nyo naman siguro kung ano yung sinabi niya at materiality po nito. So any second to the motion? I second the motion, Mr. Chair. Second.
It has been moved and seconded, so the motion is hereby approved na the committee now recommends to the Speaker the grant of immunity to Mr. Ronnie Dayan. Salamat po. Paki-explain mo sa kanya yung implication nun. Mr. Chairman, considering that this is a qualified vote, we better establish the number of votes because later on it might be questioned. It needs 2/3 vote, so may we find out from the COMSEC what is our quorum now and what is 2/3. So that proper yung ating recommendation for immunity. Ilan ba tayo? Ilan anong quorum natin? How many are in attendance? 13 ang regular members ngayon, 10 ang execution. Hindi, ano lang yung quorum, ilan? So yung quorum natin is 9 members. How many are present today? That's 27. 27 members are present, there being no objection. So we have surpassed that 2/3 vote